May nagpapakita sa anak ko na hindi namin nakikita hanggang sa ito ay karanasan po namin dahil sa aking anak na 5 years old pa lamang. Ako po si Sally, 30 years old. May asawa at isang anak, galing pa kami sa ibang probinsya. At dito po kami sa Manila nagkakilala ng aking naging asawa. Nangungupahan lang kami dito, kaya naman naghanap kami ng murang bahay na pwede naming mabili at matirahan para kahit papaano ay gumaan-gaan ang aming pamumuhay. Kaya naman nang makakita ako sa Facebook na binibentang bahay at lupa at kasya sa budget namin, agad akong nag-chat sa owner, nagkasundo kami sa presyo at nang tignan namin ang bahay ay maganda naman. Nanay extra na space pa ito sa harap at likod at walang katabing bahay. Kaya maganda para sa amin, kaya naman agad na namin itong binayaran. Makalipas ang isang buwan ay lumipat na kami sa bagong bahay namin. Dito sa parte ng Laguna, maayos naman ang pamumuhay namin dito, wala naman akong naging problema. Maliban sa aking anak na palaging gusto maglaro sa may likod ng bahay. May kalaro daw kasi siya doon. Noong una hinayaan ko lang. Naisip ko baka sa kapitbahay. Agwat-agwat kasi ang mga kabahayan dito. Ang asawa ko ay lingguhan kong umuwi. Stay in siya sa pinapasukan niya. Ako naman, busy sa pagtatanim ng mga halamang gulay sa paligid namin. Malaki pa kasi ang space dito. Hindi rin pala nag-aaral ang anak ko. Next year ko na lang siya papasukin. Para dare-daretso na ang pasok niya. Isang araw, hinahanap ko ang anak ko. Tawag ako ng tawag, pero hindi ko makita. Pumunta ako sa likuran at doon ay nakita ko siya, nakaupo sa tabi ng puno ng papaya at hawak ang kanyang paboritong laruan. Nagsasalita siya na parang may kausap, tawa ng tawa na ang saya-saya niya at laging nakatingin sa gilid niya. Kinakabahan ako, kaya lumapit ako agad, tinawag ko siya. Angel, sino ba ang kausap mo? Salita ka ng salita dyan? Sagot niya. Mama, kaibigan ko po, nakakatuwa po kasi ang mga kwento niya. Sobra akong natakot dahil wala naman siyang kausap. Kaya niyaya ko na siyang pumasok sa loob. Muli pa itong nagpaalam sa kanyang kaibigan. Pagpasok namin sa bahay, kinausap kong muli si Angel. Tinanong ko siya kung sino ba talaga ang kausap niya. Sagot niya, kaibigan daw niya, si Carla. Sabi niya bata rin siya at malaki sa kanya ng kaunti. Nalulungkot daw si Carla kasi iniwan na daw siya ng pamilya niya. Hindi daw siya isinama, kaya naaawa naman daw siya. Kung iiwan din niya ang kaibigan niya, kinabahan talaga ako ng husto. Tumatayo ang balahibo ko sa kwento ng anak ko. Tumawag ako sa asawa ko, kinuwento ko ang lahat. Kaya naman agad na umuwi ang asawa ko para samahan muna kami. Sinabihan ko na rin si Angel na huwag na siyang pupunta sa likod bahay. Sinunod naman ako ni Angel, ang kaso, hindi ko alam na sinama na pala niya ang kaibigan niya sa kanyang kwarto. Halos 3 araw nagstay ang asawa ko sa bahay para samahan kami. Wala naman nakitang kakaiba ang asawa ko, kaya wala daw akong dapat ikatakot. Habang lumilipas ang araw, ay napapansin ko sa anak ko na ayaw niya lumabas ng kwarto. Doon lang daw siya sa loob. Nung una okay lang, pero palagi kong naririnig na naglalaro siya na parang may kasama. At palagi akong natatakot kaya one time nagalit ako. Nasigawan ko siya, napalo ko. Pero mas natakot ako dahil tinitigan niya ako ng masama. Simula noon, lagi siyang galit, lagi na siyang nagagalit sa akin. Kaya pinauwi kong muli ang asawa ko. At kahit ang asawa ko ay hindi na rin nakontrol ang anak namin, isang gabi, mas binalot kami ng takot. Dahil sa pangyayari, pumasok si Angel sa kwarto namin. Habang masarap ang tulog namin ng asawa ko, ay bigla na lang niyang sin 4K as 4K ang asawa ko. Buti na lang at sa hita, kaya nagising sa sakit. Ako naman nagising sa sigaw niya. Nang makita ko, ang anak ko, namumula ang mga mata. Galit na galit, sabi niya, kasalanan niyo kung bakit mag-isa na lang ako dito. Kasalanan niyo kung bakit hindi ako kasama ng pamilya ko. Dahil tumira kayo dito sa bahay namin, ibalik niyo ang pamilya ko, ang mama ko, ang kapatid ko. At dahil sa sinabi ni Angel na yon, agad akong sumagot ng oo, hahanapin ko ang pamilya mo para sunduin ka dito. Agad kaming nakaalis sa bahay namin. Dinala ko muna sa klinik ang asawa ko. Pagkatapos ay sinadya kami sa simbahan. Kinuwento ko kay Padre ang nangyari. Binasbasan ni Padre ang buong bahay. Isang malakas na hangin at isang boses ng bata ang umiiyak at hinahanap ang kanyang mama. Dahil sa pinirmahan kong mga dokumento, sa pagbili ng bahay, andun yung contact ng may-ari. Agad kong kinontak at kinausap. Muling bumalik ang may-ari ng bahay para makipag-usap sa amin. Hindi na daw nila nakita ang anak nila na 6 years old. Halos 2 taon na ang nakalipas. Kaya nagpasya silang umalis na lang sa bahay na ito dahil sa lungkot. Pero sabi ko, andito ang anak niyo nagpapakita sa anak ko. Kaya nang tinanong namin kay Angel kung saan niya malimit nakikita ang batang kalaro niya, ay itinuro niya sa amin. Doon nga sa likod bahay, sa tabi ng puno ng papaya. At nang hukayin doon, sobrang lalim. Ilang metro din, kaya hindi sumingaw kahit kaunting amoy. At doon ay binasbasan na ni Padre.
Nakuha ng may-ari yung anak niya, pero malaking katanungan kung ano ang nangyari sa bata at bakit nailibing sa likod bahay nila nang walang nakakaalam sa kanila. Simula noong nakuha na ang bata, ay nawalan na kami ng komunikasyon sa may-ari, pinabasbasan namin ang bahay at bumalik na sa normal ang anak ko. Una natatakot pa rin ako. Balak ko na ingang ibenta ulit itong bahay. Pero sabi ng asawa ko sayang, okay naman na ang lahat kaya hinayaan ko na lang. Pinakuran na lang namin yung sa likod kung saan natagpuan ang bata at naglagay kami ng pader para hindi namin laging natatanaw ang bahaging iyon. Sa ngayon okay naman kami, okay naman ang anak ko. Naghanap lang ng hustisya ang batang iyon. Siguro na-solve na ang kaso niya dahil wala nang nagparamdam sa anak ko. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyo.